Samantala, sinimula na pong ipatupad ng MMDA ang vending scheme sa Baclaran. Inaasahang makakatulong ito sa pagluwag ng trapiko at sa pagtukoy ng mga di-lehitimong vendor. Narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Kung dati sakop ng mga tindera ang buong kalsada sa tapat ng Baclaran Church, ngayon hindi na. Sa bagong sistema kasi ng MMDA para ngayong holiday season, binarikadahan na kung hanggang saan lamang maaring magtinda. Pininturahan ng puti ang kalsada bilang marka ng boundary nila. Nasa 1,000 ang lehitimong vendor sa Baclaran at para siguradong walang makakalusot na ibang tindero, may ID system na rin. Para malaman natin kung sino yung legitimate na vendor kasi maraming fake na nababawasan yung mga lehitimong tiga rito ng pwesto at na maging ng kanilang kita. At minsan nakakasama pa daw dahil hindi nila members, baka gumagawa ng hindi tama. So yung mga walang ID, walang registration, hulihin ba? Yung walang ID, walang registration, ibig sabihin hindi member, hindi legitimate vendor, hindi dapat magtinda. Para masabing lehitimong vendor, dapat may permit mula sa City Hall. Nasa 6 na pong MMDA personnel ang magmamonitor sa kahabaan ng Baclaran para malaman kung nasusunod ang sistema. Ngayon lang kami nakaroon ng ID system sa pagtitinda. Okay. Saka sakali, tuloy-tuloy na yan. First time kayo lang nakagawa sa amin ng ganito, na maayos yung aming pagtitinda. Para maayos yung pagtitinda namin, hindi na kami hinahabol. Nasampulan na ng MMDA ang lumagpas sa linya. Nasa linya ka. Ayan. Dahil magdamagan ng tinda rito ngayong holiday season, ginawang rotation ng MMDA ang bentahan. Pero desisyon na ng vendors kung paano ang hatian. Kaya ang dating 1,000 vendors sa magdamag, magiging 300 na lang. Tuwing Biyernes ng umaga naman na pagkasundo ang maglilinis ng pwesto ang vendors. Hanggang January 6 ipatutupad ang sistema. Kung maging epektibo raw, posibleng palawigin ito. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting.